Guys, good morning dito at good evening dyan. Eto guys, sumagot na si Inday Sayad, no? Sinagot na niya ang subpoena sa kanya nitong Committee on Justice. So sumagot siya yung answer ad cautelam, no? So sa sagot ni Inday Sayad mukhang sinasabi pa niya na hindi raw siya nabibigyan ng due process. What the Hague? At hindi rin niya isa-isang sinagot ang mga complaints laban sa kanya. Okay? So hindi naman tayo abogado. Pero tingnan natin kung ano ang mangyayari. Sapagkat yun nga, wala siyang specific na sagot sa mga complaints bagkos ine-emphasize pa niya sa kanyang sagot na hindi raw siya nabibigyan ng due process. At ang mga complaints daw sa kanya ay wala sa facts. Walang facts. Ibig sabihin, mga hindi totoo at pinapalabas niyang gawa-gawa lang. At ang Kongreso, parang sinasabi niya na ang Committee on Justice ay mali. Mali sa pagdidesisyon na bigyan ng forms and substance, no? I-approve ang forms and substance. Ang pagkakamali ni Inday, kung di naman pala siya bobo, pinagbutuhan yun ng Justice Committee at ang boto nga ay 54-1. So paano niyang masasabing mali at tinalakay naman yan, di ba? Dito na agad natin makikita guys na medyo talagang ang katotohanan, hindi kayang sagutin nila Inday Sayad itong mga akusasyon sa kanya. Katunayan, pati yung pagbabanta sa Pangulo ay hindi niya kaya. Pagbabanta sa Pangulo kay First Lady at kay Congressman Martin Romualdez, so hindi niya kayang sagutin yan. So ito ay maliwanag na pagpapakita na ng weakness ng defense. Nakikita na natin na medyo sumasalto na sila rito, medyo nahihirapan silang sagutin. Kaya nga ang sinagot na lang nila ay answer ad cautelam, no? Para sa ganon, at least kumbaga, nang basahin ko kasi, ni-research ko yung ad cautelam, parang ito ay parang nilalagay mo yung sarili mo sa playing safe, in short, parang ganon. Playing safe. At the same time, di yun nga, part ng kanilang strategy, questionin na naman. So, di ba, itong process na ginawa ng Committee on Justice na sinasabi nila, hindi sila dumadaan sa due process. Sa palagay ko sa bagay na ito, kahit iakyat nila sa Korte Suprema ito, hindi na ito ma-approve ng Supreme Court. At the same time, tingnan natin kung abot pa baga kung iakyat nila sa Supreme Court. Palagay ko hindi na sila rito hindi na sila kakatigan dito ng Supreme Court dahil sukol na ang Supreme Court sa kanila. And I don't think aakyat naman ito ni Inday Sayad sa Supreme Court. Talaga lang hindi niya kayang sagutin. So ang mangyayari dito guys, since nag-submit siya, so maghihintay tayo ng April 8 para sa hearing proper na. Okay? Yung 18, pero magko-convene pa rin sila ng March 18, alam ko, ang Congress, para mga pag-usapan pa rin. At the same time, yung entry of appearance nitong 16, parang baka i-discuss na nila at hindi ma-approve ang entry of appearance nitong dalawa, ni Michael Powa nga, tsaka yung isa. Lagi ko nalilimutan ang pangalan ng hinayupak na yun na nagtrabaho parehas Munsayak. Ayun, si Munsayak, no? So, si Munsayak na nag-positive na nandun sa bar, sa comedy bar na sinasabi ni Caramil, okay? So, yun lang. So, tingnan natin So, puro hanggang sa pagsagot sa mga complaints at home pa rin ang ginagawa nito nila Inday Sayad, no? Talagang wala daw due process. Hindi pa pala due process yan, Astig talaga si Inday Sayad. May sayad talaga, no? Siraulo lang talaga. Okay, yun lang. Sa mga bobong didilis yan at may sayad at tatay nyo ay karton, tatay nyo ay preso. Matili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!